Sa pusod ng gabi, sa gitna ng katahimikan, 3 binatilyong magsasaka ang naglakas loob na pumasok sa isang malawak na asyenda sa gilid ng San Isidro, Batangas. Itinulak sila ng isang masangsang na amoy na tumatago sa kanilang mga ilong, amoy ng isang bagay na matagal nang nabubulok. Habang papalapit sila sa isang dambuhalang kulungang bakal sa isang sulok ng plantasyon, tila bahagyang yumayanig ang lupa sa ilalim ng kanilang mga paa. Para bang may isang bagay na dahan-dahang gumagalaw sa kadiliman. Nanginig ang mga flashlight sa kanilang mga kamay. At nang sa wakas ay tumagos ang liwanag sa siwang ng kulungan, isang nakapangingilabot na tanawin ang bumungad. Ang tiyan ng isang higanting sawa ay umbok na umbok sa di pangkaraniwang paraan, hapit na animo isasabog na. Bigla, umigtad ng malakas ang hayop at umalingaw ang nakatatakot na laginit ng bakal na kulungan. Hindi napigilan ng isa sa mga binatilyo ang mapasigaw, may laman ang tiyan niya. At mula sa sandaling iyon, ang madilim na lihim ng pamilya De Leon ay nagsimula ng mabunyag. Ang bayan ng San Isidro sa Batangas ay karaniwang payapa, tila mas mabagal ang takbo ng oras sa pagitan ng mga hanay ng puno ng kape at sa huni ng mga kuliglig sa gabi. Ngunit sa mga huling linggo ng tag-araw sa taong iyon, ang kapayapaang iyon ay nabasag na parang salaming natapakan. Nagsimula ang lahat sa isang balitang kumalat ng mas mabilis pa sa hangin. Si Don Ricardo De Leon, ang pinakamayamang tao sa bayan, ay bigla na lang nawala na parang bula. Hindi ordinaryong tao si Don Ricardo. Siya ay isang lalaking nasa katanghalian ng buhay na nagtayo ng kanyang kayamanan mula sa negosyo ng kape at tubo. Ang kanyang bahay, o mas tamang tawaging isang maliit na kompleks, ay kapansin-pansing nakatayo sa dulo ng bayan. Mayroon itong mataas na tarangkahang bakal na may mga ukit na disenyong Espanyol, isang malawak at luntiang hardin, at isang dambuhalang lawa ng mga isdang koi. Ngunit ang pinakapambihira sa lahat ay ang higanting kulungan na gawa sa bakal sa likod bahay. Doon niya inaalagaan ang isang sawa na maihabang ilang metro, isang hayop na tinatawag niyang pihan, ang kanyang anting-anting sa swerte. Laging nagbubulungan ang mga tagabayan, kalahating biro, ngunit puno ng takot. Ang pera niya inasa kahadiero, pero ang buhay niya ay binabantayan ng ahas. Ngunit sa nakalipas na 3 araw, walang sinuman ang nakakita sa anino ni Don Ricardo sa mga lugar na madalas niyang puntahan. Ang maliit na panaderya sa tapat ng palengke, kung saan siya madalas umupo para magbasa ng dyaryo at makipagkwentuhan tungkol sa presyo ng kape, ay nag-iwan na lamang ng isang mesang walang laman. Sa bodega kung saan ginigiling ang mga butil ng kape, ang kanyang malakas at matatag na boses ay naglaho. Maging ang kanyang paboritong itim na sasakyan ay nanatiling tahimik sa garahe na may manipis na alikabok. Sa simula, nagtatanungan lamang ang mga residente, ngunit habang tumatagal, ang tono ng kanilang mga boses ay naging madidilim na bulungan. Ang isang mayamang tulad niya ay maraming kaaway, sabi ni Aling Nena, ang nagtitinda ng gulay habang nanlalaki ang mga mata. Baka dinukot para hinga ng ransom. Ngunit si Mang Lito, ang matagal ng katiwala ng pamilya De Leon, ay mabilis na umiling. Impossible. Laging nagsasabi si Don Ricardo kung aalis siya ng malayo. Hindi siya kailanman nawala ng ganito. Lalong lumalim ang hinala, lalo na tuwing gabi, mula sa direksyon ng likod bahay ng malaking mansyon, maraming residente ang nagsasabing nakaamoy sila ng kakaibang baho, tulad ng isang patay na hayop na pinabayaang mabulok. Mayroon ding nagsasabi na nakarinig sila ng tunog ng kumakalampag na metal, na para bang mayroong isang bagay na gumagalaw sa loob ng kulungan ng sawa. Sa gitna ng pag-aalala ng mga residente, si Marco, ang kaisa-isang anak na lalaki ni Don Ricardo, ay lumitaw sa harap ng tarangkahan ng kanilang bahay, pilit nang umingiti kahit na maputla ang kanyang mukha. Pumunta po si Papa sa Maynila, may kausap na negosyante. Bukas o sa makalawa ay babalik din siya. Idinagdag naman ng kanyang asawang si Isabela, sa isang malambing na boses, siguro kailangan niya lang magpahinga, marami siyang iniisip. Ngunit ang tingin sa kanilang mga mata ay hindi makapagsinungaling sa sinuman, pareho silang balisa, na para bang may itinatago silang mas malaki pa kaysa sa isang simpleng pagkawala. Ang malaking bahay ay tila buhay pa rin. Nakasindi ang mga ilaw sa harapan. Minsan, maririnig ang tunog ng telebisyon mula sa sala. Ngunit ang kapaligiran ay parang isang bahay na nagpipigil ng hininga. Sa tuwing may dumaraan, nakikita nila sina Marco at Isabela na nagbubulungan, lilitaw at mawawala mula sa kusina,
papunta sa likod bahay, malapit sa kulungan ng sawa, na para bang may binabantayan sila. Si Mang Lito, ang katiwala ng pamilya na nagtrabaho na sa kanila sa loob ng 26 na taon, ang pinakamatamlay sa lahat. Nakayuko lamang siya tuwing may nagtatanong. May maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, isang tanda na halos hindi siya nakakatulog. Samantala, si Mang Boy, ang kapitbahay na ang bahay ay nasa tabi mismo ng likod bahay ng mga Deleon, ay nagsimula ng hindi mapakali. Inamin niya na ilang beses siyang nakarinig ng tunog na parang may mabigat na bagay na kinakaladkad sa lupa. Si Mang Boy ay isang taong sensitibo sa mga di pangkaraniwang bagay, at mula nang mawala si Don Ricardo, ang kanyang pakiramdam ay tila hinihila patungo sa kulungan ng sawa na iyon. Para bang may isang bagay na tumatawag sa kanya upang isiwalat ang katotohanan. Sa ikatlong araw na walang balita, sa wakas ay nagtungo sina Marco at Isabela sa himpilan ng pulisya sa bayan. Pautal-utal na nagsalita si Marco. Nawawala po ang papa. Hinanap na po namin kung saan-saan. Walang bakas. Nakayuko si Isabela, namumula ang kanyang mga mata, ngunit kakaiba, walang luhang pumapatak. Hindi po siya kailanman umalis ng ganito katagal. Natatakot po kami na baka may nanakit sa kanya. Gumawa ng ulat ng pagkawala ang pulisya, ngunit iba ang sinasabi ng kanilang kutob. Maraming bagay ang hindi nagtutugma. Masyadong maraming maliliit na kasinungalingan ang isinisingit sa pagitan ng mga salita ng mag-asawa. Pagdating ng mga opisyal sa bahay, sa silid-tulugan ni Don Ricardo, naroon pa rin ang kanyang cellphone. Ang kanyang wallet ay nasa drawer, ang kanyang gintong relo ay nasa mesa. Lahat ng mahahalagang dokumento ay maayos na nakasalansan. Walang anumang senyales na siya ay nagbabalak maglakbay. Ang kanyang sasakyan ay nasa garahe, hindi ginalaw. Lalong tumibay ang hinala ng pulisya nang makahanap sila ng mga bakas ng basang lupa malapit sa pinto sa likod, patungo sa hardin. Ang mga bakas ay mukhang dinaanan kamakailan ng isang taong may dalang mabigat na pasan. Nang gabing iyon, bago umalis ang mga pulis, lumapit si Mang Boy sa tarangkahan. Maputla ang kanyang mukha. Ibinulong niya sa isa sa mga opisyal, "Sir, hindi ko po alam kung mahalaga ito, pero 2 gabi na ang nakalipas, nakarinig ako ng kaladkad at lalong tumindi ang baho mula sa kulungan ng sawa. Nakita ko rin po si Maam Isabela na pabalik-balik doon." Hindi po karaniwan iyon. Nagkatinginan ang mga opisyal. Ang San Isidro na karaniwang payapa ay naging isang lugar na puno ng bulungan at takot. Hindi na naglalakas loob ang mga tao na lumabas sa gabi, lalo na ang dumaan sa gilid ng malaking bahay ni Don Ricardo. Lahat ay nakakaramdam na mayroong mali, isang bagay na mas madilim kaysa sa hinala ng pagdukot. At sa likod ng bakal na tarangkahan ng malaking bahay na iyon, isang madilim na katotohanan ang naghihintay, nakatago sa loob ng tiyan ng tahimik na hardin at marahil, sa loob ng isang dambuhalang hayop na laging itinuturing na tagapag-ingat ng swerte. Nang matanggap ang ulat ng pagkawala, isang maliit na grupo mula sa kapulisan ng bayan ang agad na nagtungo sa malaking mansyon ni Don Ricardo. Maayos ang itsura ng harapan ng bakuran, ngunit tila may kakaibang bigat sa hangin na bumabalot sa lugar. Nakatayo si Marco sa harap ng pinto na may pilit na ngiti, habang si Isabela ay nakayuko, na para bang takot tumingin sa mga mata ng mga opisyal. Sa sala, nagsimulang magtanong ang mga pulis ng mga simpleng katanungan, ngunit ang mga sagot ni Marco ay lalong nagiging hindi magkatugma. Pumunta po si Papa sa Batangas City. May mga investor daw siyang kakausapin, sabi niya. Agad na sumingit ang isang opisyal. Kung ganoon, bakit narito sa kwarto niya ang cellphone niya? Karaniwan niyang dinadala iyon. Natigilan si Marco ng ilang segundo bago sumagot. Siguro po. Nagmamadali siya. Sumabat si Isabela, ang kanyang tono ay malambing ngunit nagmamadali. Talaga pong malilimutin si Papa sa mga gamit niya. Ngunit napansin ng mga opisyal ang bahagyang panginginig ng kamay ni Isabela. Itinala nila iyon sa isipan ng walang imik. Matapos ang paunang pagsisiyasat, sinuyod ng grupo ang buong bahay. Sa silid ni Don Ricardo, ang hangin ay parang hindi nagalaw ng tao sa loob ng ilang araw. Ang kama ay maayos, ngunit sobrang ayos, na para bang inayos hindi ng may-ari, kundi ng isang taong gustong magtakip ng isang bagay. Sa mesa, naroon pa rin ang mga pang-araw-araw na gamot na karaniwang iniinom ni Don Ricardo.
Walang nawawala. Walang travel bag. Walang damit na kinuha mula sa aparador. Lahat ng palatandaan ay tumuturo sa isang bagay, hindi nagbalak si Don Ricardo na umalis ng malayo. Nang lumabas ang grupo patungo sa garahe, yumuko ang isang pulis at hinawakan ang itim na sasakyan. Malamig at maalikabok ito. Walang senyales na ginamit ang sasakyang ito sa loob ng ilang araw, mahina niyang sabi. Sa likod bahay, dinala ng hangin sa hapon ang isang bahagyang masangsang na amoy. Ang amoy na dating inirereklamo ng mga residente. Nagkatinginan ang mga opisyal at sinundan ang pinagmumulan nito. Doon nakatayo ang dambuhalang kulungan ng sawa na alaga ni Don Ricardo. Mahigpit na nakasara ang kulungan, ngunit mula sa mga siwang ng bakal nito, tumatama ang sikat ng araw sa katawan ng malaking ahas na nakapulupot at tahimik, parang isang buhay na malaking bato. Bakit parang mas malaki ang tiyan niya kaysa karaniwan, bulong ng isang opisyal. Mabilis na sumagot si Marco, malakas po talagang kumain ang ahas na iyan. Dagdag pa ni Isabela na may pilit na tono, kakapakain lang po namin ng maliit na kambing noong isang linggo. Ngunit itinala ng mga opisyal ang di pangkaraniwang iyon. Kasabay nito, lumabas si Mang Lito mula sa kusina. Talagang pagod ang kanyang mukha. Malalim siyang yumuko sa mga pulis, pagkatapos ay naglaho na parang hindi naglakas loob na magsalita. Lalong tumindi ang hinala nang bumalik ang tekniko na nagsuri sa sistema ng TV mula sa isang maliit na silid sa likod ng bahay. Lahat ng recording sa nakalipas na 3 araw ay nawawala, sabi niya. Binura ng mano-mano. Agad na nag-react si Marco. Baka nag-error lang po. Matagal na po kasi ang sistemang iyan. Ngunit alam ng mga opisyal ang pagkakaiba ng error at ng sinadyang pagbura. Bago umalis sa bahay, nagpa siya ang isang pulis na tanungin muli si Isabela. Ma'am Isabela, kailan ninyo huling nakita si Don Ricardo? Natigilan si Isabela ng medyo matagal bago sumagot, 3 araw na po ang nakalipas, noong hapunan. Mabilis na lumingon si Marco, nakataas ang kanyang kilay na para bang hindi iyon ang sagot na napagkasunduan nila. At ang maliit na sandaling iyon ay hindi nakaligtas sa mata ng pulisya. Lalong tumindi ang tensyon nang ipahayag ng mga opisyal na lalagyan ng police line ang lugar ng bahay habang nagpapatuloy ang investigasyon. Nanigas si Marco. Hinawakan ni Isabela ang dulo ng kanyang damit, maputla na parang nawala ng dugo. Nang palabas na ng tarangkahan ang mga opisyal, lumapit si Mang Boy, ang kapitbahay na kanina pa nagmamasid mula sa malayo. Dahan-dahan ang kanyang mga hakbang. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag, Sir, sigurado po akong mayroong isang bagay sa likod bahay. 2 gabi na ang nakalipas, nakarinig ako ng parang kinakaladkad na mabigat na bagay at lalong lumala ang baho. Tumingin muli ang opisyal sa malaking bahay. Sa pagkakataong ito, may mas madilim na kutob kaysa dati. May isang bagay na itinatago sa loob ng lugar na iyon. Isang bagay na hindi magtatagal ay mabubunyag. Nang gabing iyon, matapos maglagay ng police line sa paligid ng bahay ni Don Ricardo, lalong naging mabigat ang kapaligiran sa bayan. Ang mga ilaw sa bahay ng mga kapitbahay ay nanatiling nakasindi kahit hating gabi na. Tila ang buong bayan ay tumatangging matulog hanggat hindi nalulutas ang misteryo ng pagkawala ng mayamang lalaki. Samantala, sina Marco at Isabela ay nakaupo sa sala ng tahimik. Ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay napakakapal, na para bang hindi na sapat ang hangin sa silid para makahinga. Sa labas, 2 opisyal ang nanatiling nagbabantay. Inutusan silang obserbahan ang mga aktibidad ng mga nakatira sa bahay sa buong magdamag. At hindi nagtagal ay mailumitaw na kakaiba. Bandang 9:00 ng gabi, biglang sumindi ang ilaw sa likod ng bahay. Nakita ng isang opisyal ang anino ni Isabela na mabilis na naglalakad patungo sa hardin, may dalang parang maliit na timba. Nagmamadali ang kanyang mga kilos, puno ng pagkabalisa. Bakit siya pupunta roon ng ganitong oras ng gabi? Bulong ng isang opisyal sa kanyang kasama. Itinala nila ito sa kanilang ulat nang hindi lumalapit, naghihintay ng karagdagang utos. Ngunit lalo nitong pinatibay ang kanilang paniniwala na mayroong isang bagay sa likod bahay na sinusubukang itago ng pamilya. Samantala, sa loob ng bahay, si Mang Lito ay mag-isang nakaupo sa kusina. Bahagyang nanginginig ang kanyang matandang kamay habang hawak ang isang tasa ng tsaa.
Ang kanyang mukha ay nagpapakita ng takot at pagsisisi na magkahalo. Narinig niya ang mga yabag ni Marco na papalapit at agad niyang inayos ang kanyang pagkakaupo. Mang Lito, mahina ngunit tensyonado ang boses ni Marco. Bukas, kung magtatanong ang mga pulis, sabihin ninyo na wala kayong narinig na kahit ano noong gabing iyon. Napalunok si Mang Lito. Gusto ko lang. Gusto ko lang po kung ano ang tama, Marco. Tinitigan siya ni Marco ng matalim at naging malamig ang tono ng kanyang boses. Mapapahamak tayong lahat kung magsasalita ka ng hindi kailangan. Ang mga salitang iyon ay nagpayuko kay Mang Lito. Alam niyang mayroong isang bagay na mas madilim kaysa sa isang simpleng banta. At nang gabing iyon, nagpasya siyang hindi matulog. Naghintay lamang siya, umaasang may isang taong maglakas loob na makinig sa kung ano talaga ang kanyang nakita. Kinabukasan ng umaga, dumating ang grupo ng mga investigador mula sa Batangas City. Hindi sila nagsayang ng oras. Nagsimula ang pagsusuri mula sa istruktura ng bahay, sa daanan patungo sa likod bahay, hanggang sa kulungan ng sawa. Habang naglalakad sa damuhan na basa pa ng hamog, biglang huminto ang isa sa mga investigador. Tingnan ninyo ito, sabi niya habang tinuturo ang lupa na may mahabang guhit. Hindi ito bakas ng paa, kundi bakas ng kaladkad. Para bang may mabigat na bagay na kinaladkad patungo sa kulungan ng ahas. Yumuko ang isa pang investigador, masusing sinuri. Sariwa pa ito. Marahil 2 o 3 araw na ang nakalipas. Sinubukan ni Marco na ngumiti kahit nanginginig ang kanyang mga labi. Baka po bakas iyan ang kambing na ipapakain sa ahas. Ngunit hindi naniwala ang investigador. Masyadong malaki ang bakas para sa isang kambing. Habang isinasagawa ang pagsusuri, nakatayo si Isabela sa malayo, yakap ang sarili. Sa tuwing lalapit ang mga investigador sa kulungan ng sawa, naninigas ang kanyang mukha na parang isang taong nagpipigil ng hininga. At nang subukang hilahin ng isang opisyal ang pinto ng kulungan, biglang sumigaw si Isabela, "Huwag! Baka magalit ang ahas." Natahimik ang lahat. Ang sobrang reaksyon na iyon ay nagpatinginan sa mga investigador. Sinabi ng isa sa kanila ng mahinahon, "Titingnan lang po namin. Walang sinuman ang masasaktan." Ngunit nanatiling balisa si Isabela. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Marco na para bang humihingi ng tulong. Ngunit si Marco ay nakayuko lamang. Hindi makatingin pabalik. Sa gitna ng kalituhan, sa wakas ay naglakas loob si Mang Lito na lumapit sa isang investigador. Halos hindi marinig ang kanyang boses. "Sir, mayroon po akong kailangang sabihin." Lumingon ang investigador, tinitigan ang matandang lalaki ng may buong atensyon. "Ano ang nakita ninyo?" Huminga ng malalim si Mang Lito at sinabi ng mahina, "Noong isang gabi, nakarinig ako ng tunog ng kaladkad at nakita ko si Marco at si Maam Isabela na papunta sa kulungan, may dalang isang bagay na malaki. Napakalaki." Naging seryoso ang mukha ng investigador. "Handa po ba kayong magbigay ng opisyal na pahayag?" Dahan-dahang tumango si Mang Lito, kahit maputla ang kanyang mukha. At sa sandaling iyon, isang malakas na tunog ang narinig mula sa kulungan ng sawa, isang tunog ng bakal na kumikiskis sa isang bagay na mabigat, na nagpalingon sa lahat ng investigador ng sabay-sabay. Ang masangsang na amoy na dating bahagya lamang ay naging malinaw na ngayon. Tumatago sa ilong. Ibinulong ng isang investigador, "Buksan natin ang kulungan." Ngayon na. At sa puntong iyon, pumasok ang investigasyon sa isang madilim na yugto na walang sinuman ang handang harapin. Biglang naging tensyonado ang kapaligiran sa likod bahay nang marinig ang tunog ng kumakalaskas na metal mula sa loob ng kulungan. Mabilis na kumilos ang mga investigador, bumuo ng kalahating bilog. Samantala, sina Marco at Isabela ay nakatayo sa likuran nila na may maputlang mga mukha. Ang masangsang na amoy na dati bahagya lamang ay sumingaw ng malakas na para bang nagmumula mismo sa mga siwang ng lupa. Ibinigay ng isang senior na investigador, si Major Reyes, ang senyas gamit ang kanyang kamay. Buksan ng dahan-dahan. Maaaring maging agresibo ang sawa. 2 opisyal na nakasuot ng makapal na gwantes ang nagbukas ng mabigat na pinto ng kulungang bakal. Umalingaw-ngaw ang malakas na laginit ng bisagra na nagpakilabot sa sinumang nakarinig. Pagbukas ng pinto, ang dambuhalang sawa ay tila dahan-dahang umigtad.
Ang tiyan nito ay umbok na umbok, hindi pangkaraniwan na parang isang mahabang umbok na nagpapahapit sa balat nitong may kaliskis. Hindi kumilos ng agresibo ang ahas. Sa halip, mukha itong nanghihina na para bang kalulunok lamang ng isang bagay na napakabigat. Pinagmasdan ni Major Reyes ang sitwasyon at nag-utos, kailangan natin ng isang snake handler. Agad. Ilang minuto ang lumipas, dumating ang isang lokal na tagapag-alaga ng ahas na nagngangalang Mang Tonyo. Lumapit siya ng may matatag na mga hakbang, pinagmamasdan ang katawan ng ahas na nakahandusay na tila pagod. Ang tiyan nito, hindi ito galing sa kambing, mahina niyang sabi. Masyadong malaki, masyadong mahaba. Napalunok si Isabela. Nabasag ang kanyang boses. Mang! Baka po kambing gubat lang iyan, ihi. Pinuputol siya ni Mang Tonyo ng matalim. 30 taon na akong nag-aalaga ng ahas. Alam ko ang pagkakaiba ng hugis ng biktima. Ang kanyang pahayag ay nagpatahimik sa lugar. Walang gumagalaw kahit ang hangin ay tila huminto. Nagbigay ng instruksyon si Mang Tonyo sa mga pulis. Kailangan nating ipasuka sa kanya ang laman ng tiyan niya. Hindi ito madali. Pero kung mayroon niyang isang bagay sa loob, iyon lang ang paraan para hindi masira. Hawak ng 2 opisyal ang ulo ng ahas gamit ang isang espesyal na kagamitan. Sinubukan ng ahas na umigtad, pumuslit ng mahina, ngunit masyadong puno ang katawan nito para makapagbigay ng malakas na paglaban. Dahan-dahang sinimulan ni Mang Tonyo na diinan ang dulo ng tiyan, dahan-dahang inililipat ang presyon patungo sa bibig ng ahas. Mabagal ngunit nakapangingilabot ang proseso. Lahat ng mata ay nakatuon sa malaking umbok sa katawan ng ahas na unti-unting gumagalaw patungo sa panga nito. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata, maputla ang kanyang mukha. Nakatingin si Marco sa lupa, ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko. At bigla, nanginig ng malakas ang ahas. Bumuka ng malapad ang bibig nito. Isang likidong may masangsang na amoy ang lumabas. Tinakpan ng ilang opisyal ang kanilang mga ilong. Ang ilan ay umatras. Mula sa loob ng suka, mayroong isang bagay na lumitaw. Isang bagay na maitim at punit-punit na parang tela. Tinamaan ng liwanag ng flashlight ang bagay na iyon. Napasinghap ang isang opisyal. Parang damit ito. Ipinagpatuloy ni Mang Tonyo ang pagdiin. Sa wakas ay naitulak pa ang malaking umbok hanggang sa lumabas ang isang bahagi nito. May isang matigas na bagay na umusli sa pagitan ng basang bunto ng tela. Yumuko si Major Reyes, gamit ang isang bakal na tungkod upang hilahin ng bahagya ang bunton patungo sa liwanag. At doon, isang berdeng gintong kislap ang nakita, isang signet ring na may esmeralda. Ang ukit sa gilid nito ay napakapamilyar, isang ukit na madalas makita ng mga tagabayan kapag si Don Ricardo ay nakaupo sa panaderya. Ibinulong ng isang opisyal, nanginginig ang kanyang boses. Ito ang singsing ni Don Ricardo. Agad na umatras ng isang hakbang si Isabela. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi yan. Impossible. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha gamit ang 2 kamay. Nanlambot ang kanyang mga tuhod. Dahan-dahang tumayo si Major Reyes. Matigas ang kanyang mukha. Nakatagpo tayo ng mahalagang ebidensya. Kayong 2, tinuro niya sina Marco at Isabela, kailangang sumama sa himpilan ngayon. Sinubukan ni Isabela na tumutol. Pero, wala itong pinapatunayan. Singsing lang iyan. Pinuputol siya ni Major Reyes ng may diin. Ang singsing na ito ay hindi posibleng pumasok sa tiyan ng ahas ng mag-isa. Idinagdag ng isa pang opisyal, at ang mga nawawalang recording sa nakalipas na 3 araw ay hindi rin nagbura sa kanilang sarili. Natigilan si Isabela. Nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Si Mang Lito, na kanina pa nakatayo sa malayo, ay tinakpan ang kanyang bibig, nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ng kanyang kinatatakutan ay sa wakas nagsisimula ng lumitaw. Habang inilalagay ng mga pulis ang suka sa isang evidence bag, lumingon si Major Reyes sa kanyang grupo. Mahina ang kanyang boses, puno ng pag-iingat. Ipagpatuloy natin ang paghahanap.
Kung narito ang singsing, malamang na hindi rin malayo ang iba pang bahagi. At sa sandaling iyon, natanto ng buong bayan ng San Isidro na ang katotohanang kanilang kinatatakutan ay tunay ngang bumabangon mula sa tahimik na hardin na iyon. Nang hapong iyon, matapos matagpuan ang singsing na Esmeralda sa suka ng sawa, hindi na nag-alinlangan ang mga investigador. Agad na dinala sina Marco at Isabela sa himpilan ng pulisya ng probinsya. Ang mga residente ng bayan na nagtipon sa harap ng tarangkahan ng malaking bahay ay tahimik lamang. Ang ilan ay nagulat, ang ilan naman ay tumatango na parabang sa wakas ay napatunayan na ang kanilang kutob. Sa himpilan ng pulisya, nakaupo si Marco sa silid ng interogasyon na nanginginig ang mga kamay. Basa ng malamig na pawis ang kanyang damit. Samantala, sa isang hiwalay na silid, tuwid na nakaupo si Isabela. Matatag pa rin ang kanyang mukha, ngunit hindi maitago ng kanyang mga mata ang kislap ng pagkataranta. Nagsimula ang interogasyon kay Marco. Tinitigan siya ni Major Reyes ng malalim. Nahanap na namin ang singsing ng iyong ama. Sino ang nagbura ng mga GT recording? Bumuka ang bibig ni Marco, ngunit walang boses na lumabas, tanging mabibigat na paghinga lamang. Nahanap din namin ang mga bakas ng kaladkad patungo sa kulungan. Ang mga bakas na iyon ay imposibleng gawa ng isang hayop. Ito ay isang mabigat na bagay, patuloy ni Reyes. Yumuko si Marco. Namumula ang kanyang mga mata. Hindi ko po alam, sir. Lumapit ng kaunti si Reyes. Alam mo. At habang mas matagal kang mananahimik, mas lalo kang malulubog. Ang mga salitang iyon ang nagpasuko kay Marco. Kinagat niya ang kanyang labi at sa wakas ay lumabas ang paos na boses. Sumunod. Sumunod lang po ako sa kung anong ipinag-utos ni Isabela. Natahimik ang silid. Nagkatinginan si Reyes at ang isa pang investigador. Nagpatuloy si Marco, ang kanyang boses ay halos parang isang batang takot. Nung gabing iyon, galit na galit si Papa. Nalaman niyang ginamit ni Isabela ang pera ng kumpanya nang walang paalam. Nag-away sila ng malakas. Sinubukan ko silang awatin. Pero nadula si Papa. Tumama ang ulo niya sa sahig. Tinaasan ni Reyes ang kanyang kilay. Nadulas. O itinulak. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Tinakpan niya ang kanyang mukha. Si Isabela. Siya ang nakabangga kay Papa nang itulak niya ang pinto. Akala ko po hindi sinasadya. Akala ko po nahimatay lang si Papa. Ngunit lalong humina ang boses ni Marco at sa wakas ay humagulgol siya. Nagkamali ako. Nataranta ako. Nataranta siya. Hindi namin alam kung anong gagawin. Samantala, sa kabilang silid, sinusubukan pa rin ni Isabela na panatilihin ang kanyang kahinahunan. Dalawang investigador ang nakaupo sa harap niya. Ma'am Isabela, marami nang naipaliwanag ang iyong asawa, sabi ng isang investigador. Ngumiti ng bahagya si Isabela. Sigurado akong nagkamali lang siya ng pagkakaintindi. Madaling mataranta si Marco. Binuklat ng investigador ang isang folder na mailarawan ng singsing. Ito ay pag-aari ni Don Ricardo. Tama. Tinitigan ni Isabela ang larawan ng hindi kumukurap. Maaaring pag-aari iyan ng kahit sino. Nahanap namin yan sa loob ng tiyan ng inyong sawa, putol ng investigador ng may diin. Nawala ang ngiti ni Isabela. Dahan-dahang bumagsak ang kanyang mga balikat na parang isang taong naubusan ng lakas para magsinungaling. Narinig din namin ang testimonya ni Mang Lito, patuloy ng investigador. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Siya. Ano ang sinabi niya? Hindi agad sumagot ang mga investigador. Binuksan nila ang pinto at dahan-dahang pumasok si Mang Lito na nakayuko ang ulo. Nanginginig ang kanyang mga hakbang. Tinitigan siya ni Isabela ng matalim. Mang Lito, hindi ninyo. Ngunit itinaas ng matandang lalaki ang kanyang kamay kahit nanginginig. Patawad po, Ma'am Isabela, hindi ko na po kayang manahimik pa. Huminga siya ng malalim at nagsimulang magsalita. Ang kanyang boses ay garalgal. Nung gabing iyon, nakarinig ako ng malakas na kalabog mula sa sala. Sumilip ako sa siwang ng pinto. Nakita ko si Don Ricardo na nakahandusay.
Nakatayo si Maam Isabela sa tabi niya at sinabi kay Marco, kailangan nating gawin ang isang bagay bago mahuli ang lahat. Nanigas si Isabela. Sinungaling. Siya lang. Nagpatuloy si Mang Lito, nagsimulang pumatak ang mga luha. Pagkatapos, binuhat ninyong dalawa ang katawan niya, isinilid sa isang sako. Nakita ko kayong kinalagkad ito patungo sa kulungan ng ahas. Gusto ko sanang pumigil. Pero tinitigan ako ni Maam Isabela at sinabing, kapag nagsalita ka, isasama ka namin sa sako. Naging malamig ang silid. Natigilan si Isabela. Walang pagtanggi na lumabas. Ang kanyang mga mata ay madilim, puno ng galit na may halong takot. Sa kabilang silid, narinig ni Marco ang pag-iyak ni Mang Lito. Tinakpan niya ang kanyang mga tainga, ngunit patuloy na umalingaw ang tunog na iyon. Itinala ng mga investigador ang lahat at sa sandaling iyon, ang mga piraso ng katotohanan ay nagsimulang magkabit-kabit. Hindi aksidente, hindi lamang pagkataranta. Mayroong isang planong mas madilim. Sa pagtatapos ng interogasyon, tumayo si Major Reyes at sinabi ng may malamig na boses, mayroon na kaming sapat na ebidensya upang dalhin ang kasong ito sa buong investigasyon. At kayong dalawa ay hindi na uwi ngayong gabi. Napalugmok si Marco sa kanyang upuan. Naggalit ang mga ngipin ni Isabela. Ang kanyang mukha ay puno ng puot. Ngunit sa labas ng silid, sumandal si Mang Lito sa pader. Humihingal siya. Alam niyang sa wakas ay lumabas na ang katotohanan, at iyon ay simula pa lamang ng kung ano pa ang mabubunyag. Matapos maitala ang pag-amin ni Mang Lito, mabilis na kumilos ang grupo ng mga investigador pabalik sa malaking bahay ng pamilya De Leon upang isagawa ang muling pagtatanghal ng mga pangyayari. Dala nila ang mga paunang ebidensya, mga larawan ng singsing, ang basang tela mula sa suka ng ahas, at ang paunang ulat ng pagsusuri ng forensiko. Ang bahay ngayon ay tila mas tahimik kaysa dati, na para bang ang buong gusali ay nagpipigil ng hininga sa takot. Nananatili pa ring nakaharang ang police line sa bawat pinto. Ang sikat ng araw sa hapon ay nagpapakita ng maputlang dilaw na liwanag sa sahig na bato sa likod bahay, nagbibigay ng isang malungkot na kapaligiran na hindi maaaring baliwalain. Sinimula ni Major Reyes ang rekonstruksyon. Kailangan nating maunawaan kung ano ang nangyari mula sa sala hanggang sa maipasok ang sako sa kulungan. Sinuri muna ng mga opisyal ang sala. Ang makapal na alpombra na dati mukhang malinis ay nagpapakita na ngayon ng bahagyang mansa, isang mansa na dating natatakpan ng disenyo ng tela. Ginamit ng investigador ng forensiko ang isang ilaw na ihi at agad na lumitaw ang isang mahabang pattern ng mansa. Bakas ng dugo, sabi ng isa sa mga tekniko ng forensiko. At ang direksyon nito ay papunta sa pinto sa likod. Tumango si Reyes. Pinapatibay nito ang pahayag ni Mang Lito. Sinundan nila ang bakas na iyon palabas ng sala, patungo sa kusina at sa likod bahay. Habang papalapit sa hardin, lalong lumapad ang bakas, na para bang ang kinakaladkad na bagay ay lalong bumibigat. Malapit sa pinto sa likod, may natagpuan ang mga investigador na dati hindi napansin, isang maliit na piraso ng telang batik na naipit sa ilalim ng paa ng isang mesang kahoy. Ang disenyo nito ay kapareho ng piraso ng telang lumabas sa tiyan ng sawa. Maaaring bahagi ito ng damit na suot ni Don Ricardo noong gabing iyon, sabi ng tekniko ng forensiko. Tumingin si Reyes sa paligid. Ang iba pang piraso ay tiyak na nasa labas pa. Nagpatuloy ang grupo sa hardin. Ang damo sa isang partikular na landas ay tila nakahiga, bumubuo ng isang mahabang linya patungo sa kulungan. Nang umabot ang bakas sa pintong bakal ng kulungan, huminto ang ilang opisyal. Mayroong isang bagay sa lupa, mga manipis na gasgas na parang mga ngipin ng metal o pagkiskis ng isang malaking pinto na pilit na binuksan. Muli, lahat ay tumuturo sa iisang direksyon, ang kulungan ng sawa. Sa harap ng kulungan, inutusan ni Reyes ang kanyang mga tauhan na suriing muli ang paligid. Isang opisyal ang nakahanap ng isang maliit na punit na plastic bag sa likod ng isang halamanan na naglalaman ng maruruming latex gloves. May amoy itong panlinis na kemikal, sabi niya. Mayroon ding tira ng chlorine. Tinitigan siya ni Reyes. Nangangahulugan itong may isang taong sumubok na burahin ang ebidensya pagkatapos ng pangyayari. Lahat ng ulo ay lumingon sa direksyon ni Isabela kahit wala siya roon.
Ang anino ng kanyang mga kilos ay tila malinaw na. Samantala, sa himpilan ng pulisya, si Isabela ay nasa isang karagdagang silid ng interogasyon pa rin. Iba na siya sa dati. Hindi na siya sumusubok ng umiti o tumanggi. Ang kanyang mga mata ay blanko, ngunit matalim, na para bang isang taong nag-iisip ng ibang diskarte sa kanyang isipan. Nagtanong ang investigador ng may mahinahong boses, "Ma'am Isabela, bakit ninyo dinala ng iyong asawa ang katawan ni Don Ricardo sa kulungan? Ano ang inyong layunin?" Hindi agad sumagot si Isabela. Tumingin siya sa mesa, dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga daliri. Ayaw kong i-report niya kami sa pulis, sabi niya sa wakas. Patag ang kanyang boses. Kung mag-report siya, lahat ng pera na ginamit namin ay mabubunyag. Ginamit ninyo ang pera ng kumpanya, tama ba? Marami. At ang ideya na ilagay ang katawan sa kulungan? Tumingin si Isabela ng direkta sa mata ng investigador. Ideya ko iyon. Walang pagsisisi sa tono ng kanyang boses, tanging isang malamig na katotohanan. Sa kabilang silid, narinig ni Marco ang isang bahagi ng pahayag ni Isabela mula sa likod ng pinto. Namutla ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang mga labi. Sumandal siya sa pader, nang hihina ang kanyang katawan. Sinabi niyang ideya niya iyon, bulong ni Marco, nagulat at nawasak. Ang investigador na nagbabantay sa kanya ay nagsabi ng mahina, "Ginagamit ka lang niya, Marco." Malinaw mula sa simula na siya ang nagkokontrol sa lahat. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Nanginginig ang kanyang hininga. Akala ko pinoprotektahan ko ang asawa ko. Ang totoo, tinatakpan mo lang ang kanyang mga bakas. Nang bumalik ang grupo ng mga investigador mula sa bahay ng pamilya De Leon dala ang mga bagong natuklasan, gumawa si Major Reyes ng isang maikli, ngunit matatag na konklusyon. Hindi ito aksidente. Ito ay pagpatay. At ang may sala ay hindi isa, kundi isang nagplano at isang sumunod. Si Marco ay isang anino lamang. Si Isabela ang utak. At ang mga bakas ng madilim na gabing iyon ay naging kumpletong ebidensya na ngayon. Pagkatapos ng rekonstruksyon, bumalik ang grupo ng mga investigador sa himpilan ng probinsya, dala ang mga bagong ebidensya. Nang gabing iyon, ang silid ng mga investigador ay puno ng mga folder na naglalaman ng mga larawan, mga tala mula sa lokasyon, at ang paunang ulat ng forensiko. Lahat ng pahiwatig ay tumuturo sa iisang bagay, ang pagkamatay ni Don Ricardo ay hindi aksidente, kundi isang planadong kilos. Nagbukas si Major Reyes ng isang maliit na pagpupulong kasama ang kanyang grupo. Mayroon na tayong bakas ng dugo, mga tira ng damit, nawawalang key recording, at ebidensya na nilamon ng ahas ang katawan. Ngayon, kailangan natin ng isa pang bagay, ang motibo. Agad na nag-abot ang isang investigador ng isang pulang folder. Ito po ang ulat tungkol sa mga transaksyon sa pananalapi ng pamilya. May isang bagay na interesante dito. Binuksan ni Reyes ang folder. Sa loob nito ay may mga talaan ng bangko sa pangalan ni Isabela. Isang serye ng malalaking transaksyon ang nakalista. Karamihan ay mga pagbabayad sa mga account na walang malinaw na pagkakakilanlan. Mayroon ding ilang naitala bilang malalaking cash deposit. Ito ba ay mga utang sa 5 tandang bawas 6? Tanong ni Reyes. Opo, sir, sagot ng investigador. Sinundan namin ang mga numero ng account. Si Isabela ay sangkot sa utang sa isang grupo ng mga loan shark sa Maynila. Napakalaki ng halaga. Kung nalaman ni Don Ricardo at nag-report, masisira ang buong reputasyon ng negosyo ng pamilya. Dahan-dahang isinara ni Reyes ang folder. Hindi lang ito problema sa pera. Ito ay banta sa kinabukasan. Samantala, muling umupo ang mga investigador sa harap ni Isabela. Ang babae ngayon ay mukhang iba, hindi na gaanong depensibo, ngunit mas matalim. Tila natanto na niya na papalapit na sa katapusan ang laro. Ma'am Isabela, sabi ng investigador, nahanap na namin ang ebidensya ng inyong mga transaksyon sa bangko sa mga loan shark. Gusto ninyo bang ipaliwanag? Umiti lamang si Isabela ng mapait. Sa wakas, nahanap din ninyo. Gaano kalaki ang utang ninyo? Tanong ng investigador. Tumingala si Isabela, inalis ang buhok sa kanyang mukha.
Sapat na para mawala sa akin ang lahat kung magsasalita ang biyenan ko. Gusto niya akong i-report sa pulis. Sabi niya, pinapahiya ko raw ang pamilya. At iyon ang dahilan kung bakit mo siya pinatay? Hindi sumagot si Isabela. Kumapit ang kanyang kamay sa upuan. Namuti ang kanyang mga kuko. Nagpatuloy ang investigador. Nahanap din namin ang mga anunsyo ng ari-arian na inyong itinago. Gusto ninyong ibenta ang bahay ng pamilya. Sa pagkakataong ito, nanlaki ang mga mata ni Isabela. Binuksan ninyo ang cellphone ko. May opisyal na search warrant kami. Ipinikit ni Isabela ang kanyang mga mata, huminga ng malalim. Gusto kong ibenta ang bahay na iyon. Ang ari-ariang iyon ay dapat na mapunta sa asawa ko. Kami ang bata, kami ang nangangailangan ng kinabukasan. Kaya gusto mong kunin ang lahat. Tumingin ng diretso si Isabela. Ang kanyang tingin ay malamig na parang bakal. Hindi ako hihingi ng tawad dahil sa pagnanais kong magkaroon ng mas magandang buhay. Samantala, sa kabilang silid, tulala si Marco. Narinig niya ang isang bahagi ng pag-uusap mula sa likod ng one-way mirror. Bawat salitang lumabas sa bibig ni Isabela ay parang isang kutsilyong dahan-dahang tumutusok sa kanyang dibdib. Ginawa ni Isabela ang lahat ng ito para sa pera, bulong niya, hindi makapaniwala. Ang investigador sa tabi niya ay sumagot ng mahina. Hindi niya lang ginawa ito para sa pera, ginawa niya ito para makontrol ang lahat. Mahinang umiling si Marco, ang kanyang mukha ay maputla na parang papel. Sabi niya, gawin natin ito para sa pamilya. Tinapik siya ng investigador sa balikat. Ang isang taong tulad niya ay walang pamilya, Marco. Ang mayroon lang siya ay mga layunin. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan sa galit, pagkalito at pagkasira. Sa wakas ay natanto niya ang kanyang papel sa lahat ng ito, isa lamang anino. Ginamit ni Isabela ang kanyang takot, ang kanyang pagsunod at ang kanyang pag-ibig. Minanipula siya upang takpan ang mga bakas ng babaeng akala niya ay kanyang kabiyak. Hindi nagtagal, tinawag ng mga investigador ang buong grupo upang buuin ang huling kronolohiya. Lahat ng piraso ay nagsimulang magkabit-kabit na parang isang puzzle. Natuklasan ni Don Ricardo ang paglustay ng pera. Balak niyang i-report si Isabela. Nataranta si Isabela dahil sa banta ng mga loan shark. Nagkaroon ng pag-aaway. Isang malakas na tulak. Tumama ang ulo ni Don Ricardo. Kinuha ni Isabela ang kontrol sa sitwasyon, inutusan si Marco na buhatin ang katawan ng kanyang ama. Ang sako ay kinaladkad patungo sa kulungan at ang sawang tagapag-ingat ng bahay ay pilit na ginawang isang buhay na libingan. Nagbigay ng konklusyon si Major Reyes. Malinaw ang motibo, pera, kapangyarihan at takot na mawala ang lahat. Muli niyang tinitigan ang pulang folder. Handa na tayong pumunta sa susunod na yugto. Biglang pumasok ang isang investigador sa silid na may dalang isang piraso ng pinakabagong resulta ng forensiko. Major, may nahanap kaming isang bagay na nagbabago sa lahat. Natahimik ang silid. Ang piraso ng papel ay naglalaman ng mga bakas ng sugat na imposibleng sanhi ng pagkadulas. Ito ay isang tanda ng direktang karahasan, ang pirma ng isang pagpatay. Biglang natahimik ang silid ng mga investigador. Nang ilatag ang bagong resulta ng forensiko sa mesa, kinuha ito ni Major Reyes. Dahan-dahan niyang binuksan na para bang alam niyang may makikita siyang magbabago sa direksyon ng buong kaso. Sa unang pahina ng ulat ay malinaw na nakasulat, natagpuan ang mga bakas ng matinding pinsala mula sa isang mapurol na bagay sa bahagi ng ulo at liig ng biktima. Kahit na hindi natagpuan ng buo ang katawan ni Don Ricardo, sapat na ang mga piraso ng tissue mula sa suka ng ahas upang masuri. Hindi ito pagkahulog, bulong ni Reyes. Ito ay pinukpok. Tumango ang lahat ng investigador. Alam nilang mula rito, wala nang puwang para sa dahilan ng aksidente. Nakaupo si Marco sa kabilang silid. Nang marinig niya ang bahagi ng pangungusap na iyon, natigilan siya. Pinukpok, nabulunan niyang sabi. Hindi. Hindi ko pinukpok si Papa. Sumagot ng mahina ang investigador sa tabi niya. Alam namin. Ang sugat na ito ay hindi tumutugma sa lakas ng iyong kamay. Mas malalim ang sugat. Ang anggulo ng pagpukpok ay hindi anggulo ng isang taong natataranta,
kundi ng isang taong ginawa ito ng may intensyon. Ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata. Nanghina ang kanyang katawan. Si Isabela. Walang sumagot dahil malinaw na ang sagot. Sa silid ng interogasyon, muling tinawag si Isabela. Sa pagkakataong ito, hindi na gaanong tensyonado ang kanyang mukha. May pagod, ngunit mayroon ding isang uri ng malamig na kapanatagan. Tila alam na niya kung ano ang itatanong. Inilagay ni Reyes ang ulat ng forensiko sa harap niya. Ma'am Isabela, ito ang resulta ng pagsusuri ng tissue. Hindi nahulog si Don Ricardo. Ang kanyang ulo ay pinukpok ng malakas ng isang mapurol na bagay. Sinulyapan ni Isabela ang ulat, pagkatapos ay huminga ng malalim. Kung ganoon, alam na ninyo ang totoo. Para saan pat ulitin ko ang kwento? Para makasiguro, sumandal si Reyes. Sabihin mo sa amin kung paano mo ito ginawa. Sumandal si Isabela at sinabi ng may patag na tono, binalaan niya ang buhay ko, binalaan niya ang kinabukasan ko. Kung hindi ako kikilos, tapos na ang buhay ko. Kaya pinukpok mo siya. Tumingin ng diretso si Isabela. Ang kanyang madilim na mga mata ay hindi kumukurap. Pinukpok ko siya. Napuno ng katahimikan ang silid. Nagpatuloy si Isabela. Ginamit ko ang isang piraso ng kahoy malapit sa pinto sa likod. Hindi siya agad namatay. Gumapang siya. Nataranta si Marco. Ako ang nag-utos sa kanya na dalhin ang sako. Lahat ng sumunod na hakbang, ako ang nagpasya. Itinala ng mga investigador ng walang imik. Kung gusto ninyo ng motibo, patuloy ni Isabela, simple lang. May utang ako. Kailangan ko ng pera. At ang asawa ko ay masyadong masunurin para tumanggi sa anumang hilingin ko. Napakasakit ng mga salitang iyon. Sa kabilang silid, narinig ni Marco ang isang bahagi ng pahayag mula sa likod ng one-way mirror. Drastikong namutla ang kanyang mukha. Nanginginig ang kanyang mga kamay hanggang sa umingit ang upuan. Sinubukan siyang pakalmahin ng investigador. Marco, hindi mo kailangang matakot. Makakatulong ka sa kasong ito. Ngunit sa halip ay umiyak si Marco, hindi tulad ng isang lalaki, kundi tulad ng isang bata na ngayon lang natanto na ang buong buhay niya ay ginawang kasangkapan. Sabi niya aksidente iyon. Sabi niya kailangan nating protektahan ang pamilya. Sabi niya magpapatawad si Papa. Sumagot ng mahinahon ang investigador. Hindi pinoprotektahan ni Isabela ang sinuman maliban sa kanyang sarili. Sa wakas ay itinaas ni Marco ang kanyang ulo. Namumula ang kanyang mga mata. Gusto kong sabihin. Lahat. Nang gabing iyon, nagdaos ng formal na pagpupulong ang mga investigador kasama ang buong grupo. Lahat ng ebidensya ay maayos na inayos, mga larawan ng bakas, mga piraso ng tela, mga resulta ng forensiko, mga transaksyon sa bangko, ang testimonya ni Mang Lito, at ang halos kumpletong pag-amin ni Isabela. Tumayo si Reyes, tinitingnan ang buong grupo. Malinaw na ang ating plano. Gagawa tayo ng final investigation report. Mula rito, ang kaso ay papasok na sa yugto ng prosekusyon. Idinagdag ng isa pang investigador, kailangan din nating isecure ang mga ari-arian at mga titulo ng lupa ng pamilya. Kung balak ni Isabela na ibenta o ilipat ang mga ito, kailangan nating pigilan. Tumango si Reyes. Tama, lahat ng ari-arian ng pamilya De Leon ay dapat pansamantalang i-freeze. Sa kabilang bahagi ng gusali, muling mag-isang nakaupo si Isabela sa silid ng interogasyon. Mahigpit na magkakapit ang kanyang mga kamay. Galit ang kanyang mukha, ngunit sa likod nito ay may mas madilim, pag-amin. Habang pinapatay ang ilaw sa silid upang tapusin ang sesyon, tumingin si Isabela sa security camera at nagsalita ng mahina, halos isang bulong. Kung hindi lang ako ginipit ni Don Ricardo, walang sinuman ang kailangang mamatay. Ang mga salitang iyon ay nagpailing sa investigador na nagmamasid sa monitor. Dahil sa likod ng lahat ng kasinungalingan, iisa lamang ang katotohanan ni Isabela. Hindi siya nagsisisi. Nagsisisi lamang siya dahil nabigo siya. Ilang linggo matapos ang huling interogasyon, opisyal na pumasok sa yugto ng paglilitis ang kaso ng pagpatay kay Don Ricardo sa Regional Trial Court ng Batangas. Mula pa umaga,
puno na ng mga residente ng San Isidro ang bakura ng korte, dala ang kanilang kuryosidad. Gusto nilang makita ng personal kung ano ang magiging kahihinatnan ng mag-asawang matagal nang namuhay sa likod ng malaking tarangkahan ng pamilya De Leon. Sa loob ng korte, mas tensyonado ang kapaligiran. Siksikan ang mga mamamahayag. Handa ang mga kamera na kunan ang bawat segundo. Nang bumukas ang pinto sa gilid, ipinasok ng mga gwardya ang dalawang akusado, sina Marco at Isabela. Maputla at payat si Marco. Nanginginig ang kanyang mga hakbang. Si Isabela naman, sa kabaligtaran, ay nagpakita pa rin ng malamig at tuwid na tindig, bagaman malinaw na may pagkabalisa sa kanyang mga mata. Pumukpok ng martilyo ang hukom. Binubuksan na ang sesyon. Manatiling tahimik. Tumayo ang taga-usig, binuklat ang isang makapal na folder ang may matatag na kilos. Kagalang-galang na hukom, papatunayan namin na ang pagkamatay ng biktima ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpatay na binalak ng akusadong si Isabela sa tulong ng kanyang asawang si Marco. Agad na natahimik ang silid. Sinimulang ilahad ng taga-usig ang mga ebidensya, ang bakas ng dugo sa sala, ang alpombra na may kupas na mansa, ang bakas ng kalagkad patungo sa kulungan ng ahas, ang sinadyang pagbura ng TV recording. Ang mga transaksyon ng utang sa pangalan ni Isabela, ang resulta ng forensiko na nagpapakita ng mga sugat mula sa pagpukpok, at ang singsing ni Don Ricardo na natagpuan sa tiyan ng sawa. Bawat ebidensya ay ipinakita sa screen. Bawat larawan ay nagpabigat sa kapaligiran ng silid. Sinikap ni Isabela na manatiling kalmado habang si Marco ay nakayuko na para bang hindi kayang tingnan muli ang mga nangyari. Ang pangunahing saksi, si Mang Lito, ay tinawag sa harap. Dahan-dahang naglakad ang matanda ngunit matatag ang kanyang mukha. Tumayo siya sa harap ng mikropono, huminga ng malalim. Nung gabing iyon, nakarinig ako ng pag-aaway, sabi niya. Nakita ko si Don Ricardo na bumagsak at si Maam Isabela na maihawak na piraso ng kahoy. Takot na takot si Marco. Pagkatapos noon, isinilid nila ang katawan sa isang sako at kinalagkad patungo sa kulungan ng ahas. Narinig ang mga bulungan ng pangingilabot mula sa mga manonood. Marami ang nagtakip ng bibig, hindi makapaniwala sa kanilang narinig. Itinala ng hukom ng may seryosong mukha. Sunod na nagsalita ang abogado ng depensa. Sinubukan niyang baliktarin ang sitwasyon. Si Ginang Isabela ay nasa ilalim ng matinding mental na presyon. Siya ay nasa estado ng pagkataranta at pinahihirapan ng mga problema sa pananalapi. Ngunit matigas na sumagot ang hukom, ang problemang pinansyal ay hindi nagbibigay katwiran sa pagkitil ng buhay ng isang tao. Pagkatapos ay tinawag si Marco bilang akusado. Tumayo siya, nanginginig ang kanyang boses. Sumunod. Sumunod lang po ako dahil natakot ako. Sabi ni Isabela, iyon lang daw ang paraan para mailigtas ang pamilya. Matagal siyang tinitigan ng hukom. Naiintindihan mo bang napakalupit ng iyong ginawa? Tumango si Marco. Pumatak ang luha. Nagsisisi po ako, kagalang-galang na hukom. Lubos po akong nagsisisi. Nang si Isabela na ang magbibigay ng testimonya, nagpigil ng hininga ang buong silid. Ginang Isabela, mayroon ka bang gustong sabihin? Tanong ng hukom. Dahan-dahang tumayo si Isabela. Tiningnan niya ang hukom, pagkatapos ay ang buong silid. Walang panginginig sa kanyang boses nang sabihin niyang, kung hindi lang ako ginipit ni Don Ricardo, walang sinuman ang mamamatay. Sumabog ang silid sa mga bulungan ng pagkabigla. Pumukpok ng malakas ang hukom. Katahimikan. Ngunit alam ng lahat na ang malamig na pangusap na iyon ay nagsilyo na sa kanyang kapalaran. Matapos ang serye ng mga testimonya at hindi maikakailang ebidensya, tinapos ng hukom ang sesyon sa araw na iyon. Habang inilalabas sina Marco at Isabela, sinundan sila ng tingin ng mga residente. Isang tingin na puno ng pagkadismaya, galit at pangingilabot sa trahedya ng isang pamilyang naging isang bangungot. Sa isang sulok ng silid, nakayuko si Mang Lito, pinupunasan ang kanyang mukha. Mabigat ang kanyang pakiramdam, ngunit mayroon ding ginhawa. Ang katotohanan ay sa wakas nakatayo na sa gitna ng korte, hindi na itinatago. Sa wakas, dumating na ang araw ng pagbasa ng hatol. Mula pa umaga, puno na ng mga residente ng San Isidro ang bakura ng korte, may mga tensyonadong mukha.
Gusto nilang masaksihan ang katapusan ng kasong yumanig sa kanilang bayan sa loob ng ilang buwan. Sa loob ng korte, napakatahimik ng kapaligiran na kahit ang tunog ng papel ay maririnig. Ipinasok sina Marco at Isabela na nakaposas. Mukhang mahina si Marco. Gusot ang kanyang mukha na parang isang taong nawala ng direksyon sa buhay. Mas maputla si Isabela kaysa sa mga nakaraang paglilitis, ngunit sinikap pa rin niyang tumayo ng tuwid kahit wala ng kislap ng kumpiyansa sa kanyang mga mata. Pumukpok ng martilyo ang hukom. Binubuksan ang sesyon para sa hatol. Nagpigil ng hininga ang buong silid. Binasa ng taga-usig ang mga sakdal. Si Marco ay itinuring na nagkasala sa pagtulong na itago ang mga bakas ng pagpatay. Si Isabela ay inakusahan bilang pangunahing salarin na nagplano at nagsagawa ng pagpatay kay Don Ricardo. Pagkatapos nito, binuksan ng hukom ang folder ng desisyon. Ang kanyang boses ay matatag at hindi nag-iiwan ng puwang para sa pag-aalinlangan. Batay sa mga ebidensyang iniharap, mga testimonya ng mga saksi, pagsusuri ng forensiko, at pag-amin mula sa mga akusado, ang Regional Trial Court ng Batangas ay nagpasya. Naging ganap na tahimik ang korte. Ang akusadong si Marco de Leon ay hinahatulan ng habambuhay na pagkabilanggo o reclusin perpetua. Tinakpan ni Marco ang kanyang mukha, nanginginig ang kanyang katawan. Hindi siya sumubok na ipagtanggol ang sarili. Alam niyang ang parusang iyon ay bunga ng kanyang mga pagpili. Isang pagpiling hinayaan niyang kontrolin ng iba. Nagpatuloy ang hukom ng may mas mabigat na tono. Ang akusadong si Isabela de Leon, bilang pangunahing salarin sa planadong pagpatay, ay hinahatulan din ng habambuhay na pagkabilanggo o reclusin perpetua, na walang posibilidad ng parol. Nagulat ang ilang tao. Ang ilan ay huminga ng malalim. Nanatiling tahimik si Isabela. Tanging ang kanyang mga labi lamang ang gumalaw upang bumuo ng isang manipis na ngiti, hindi isang ngiti ng kaligayahan, kundi isang mapait na ngiti ng isang babaeng sa wakas ay natanto na ang lahat ng kanyang plano ay gumuho. Handa na ako, mahina niyang sabi. Ngunit hindi pa tapos ang sesyon. Isang lalaking nakasuot ng maayos na Amerikana ang tumayo mula sa likurang hanay. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kinatawan ng legal na pamilya ni Don Ricardo. Kagalang-galang na hukom, bago pumanaw, ang yumaong si Don Ricardo ay gumawa ng isang opisyal na huling habilin na pinagtibay ng isang notaryo. Lumingon ang buong silid. Binuksan ng lalaki ang isang folder at itinaas ang isang dokumentong may selyo. Sa huling habilin na ito, ang lahat ng ari-arian, bahay, lupa, negosyo ng kape, at mga account sa bangko, ay hindi ipinamana kina Marco o Isabela. Tumingin si Marco ng blanko. Nanlaki ang mga mata ni Isabela. Sa unang pagkakataon, tunay siyang nayanig. Nagpatuloy ang legal na kinatawan. Nagpasya ang yumaong si Don Ricardo na i-donate ang lahat ng kanyang kayamanan sa isang social foundation na tumutulong sa mga mahihirap na bata sa rehiyon ng Batangas. Umugong ng bahagya ang silid ng korte. Ang ilang residente ay napaluha dahil sa pagmamalaki sa marangal na desisyon ng yumaong si Don Ricardo. Ang ilan naman ay tumingin kay Isabela nang may pangingilabot, isang babaeng pumatay para sa yaman at sa huli ay walang nakuha. Yumuko si Isabela. Nawala ang kulay sa kanyang mukha. Walang salita, walang pagtatanggol. Sa unang pagkakataon, mukha siyang tunay na talunan. Tumingin lamang si Marco sa sahig. Bumagsak ang kanyang mga balikat na parabang ang bigat ng maraming taon ay sabay-sabay na dumagan sa kanya. Pumukpok ng huling martilyo ang hukom. Idinedeklarang tapos na ang sesyon. Habang inilalabas sina Marco at Isabela, walang sinumang residente ang sumigaw. Walang sigaw ng galit. Tanging isang mahabang katahimikan, ang katahimikan ng isang pamilyang nawasak dahil lamang sa kasakiman at kasinungalingan. Sa isang sulok ng silid, nakatayong tulala si Mang Lito. Tinitigan niya ang mga upuan sa korte na unti-unting nababakante. Sa kanyang mga mata, may kalungkutan, ngunit mayroon ding ginhawa. Ang katotohanan ay sa wakas nakuha na ang nararapat na lugar. At sa araw na iyon, natutunan ng